Radyo Bida 882. Kaibigan totoo, bida ka rito. Radyo Bida ng Notre Dame Broadcasting Corporation. Bida ka rito. Bida ka rito. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Simula noon hanggang ngayon, isa ang naging layon. Magkaisaan magbunod, kalitingan ay marunong. Tumayo tayo mula sa hamon ng nakaraan, niyapos ang panganib na umadlang. Pinangako sa puso at paniniwala, ang ginhawa para sa kabataan. Bangsamoro ay tagumpay, bunga ng pawis, sugo at buhay. Kapayapaan, katarungan, ay atin ang nakamtan. Alhamdulillah, alhamdulillah, pagpalain Bangsamoro. Bangsamoro, Bangsamoro, lagi kang mamahalin. Walang pipigil sa damdamin, mga pangako'y tutuparin. Habang buhay kami sa'yo'y magbabantay, mananatili sa puso't isipan. Ang kahapong humimlay na nagbuwis ng buhay, nasa piling na ng may kapal. Bangsamoro ay tagumpay, bunga ng pawis, sugo at buhay. Kapayapaan, katarungan, ay atin ang nakamtan. Alhamdulillah, alhamdulillah, pagpalain Bangsamoro. Makinig sa programang Mafar Farm Updates. Alamin ang mga makabagong teknolohiya sa agrikultura at pangingisda. Alamin ang karapatan sa inyong lupain at mga bagay-bagay na makakatulong sa pangkabuhayan, mga bagong pamamaraan at mga impormasyong dapat mong malaman. Lahat ng ito sa pagtataguyod ng pamumuhay upang mapalago ang inyong ani at kita. Mafar Farm Updates. Hitik sa kaalaman para sa tagumpay ng inyong kabuhayan. Mafar Farm Updates. Mapapakinggan tuwing araw ng linggo, alas 6 hanggang alas 7 ng umaga, dito sa DXMS Radyo Bida 882. Mapapanood din ito ng live sa Facebook page ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform. Mafar Farm Updates. Kwento ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani,
mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masagang ang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Magandang araw po sa lahat ng mga suki natin, mga magsasaka, mangingisda, ang ating po mga minamahal na LGU at syempre pa mga iba pa natin mga stakeholders. Sana po ay kapapulutan niyo ng aral at itong mahalagang impormasyon na ibabahagi po namin sa inyo. Ibig sabihin, sana po ay maging makabuluhan ang isang buong oras nating pagtatanghal mula pa lang sa ating pong balitaan, sa ating pong talakayan, at of course ang ating price monitoring update at mga iba pang mga kaalaman na ihatid po namin sa inyo sa pamamagitan po ng ating mga plugs, mga jingles. Kung kahit standby lang po kayo dahil tayo po ay magbabalik. Kasama na rin syempre ang ating mga partner stations na nakikihook po sa atin. Magbabalik po tayo para po sa ating pong balitaan pagkalipas lamang ng mga ito. Ang Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform ay naglalayong ipaunlad ang mamamayan ng rehiyong Bangsamoro sa pamamagitan ng 3 flagship program. Ang binhi, isda, lupa. Ang binhi o Basic Integration for Harmonized Intervention ay isang programa na nakapokus sa pagbabawas ng kahirapan para sa mamamayan ng BARMM. Ito ay binubuo na estratehiya na maihatid ang intervention upang matiyak ang positibong epekto sa buhay ng mga magsasaka ng rehiyon. Isda o Integrated Sustainable Development for Aquaculture Capture. Ang layunin ng programa ay upang makabigay ng pangkabuhayan para sa mangingisda, mapaasosasyon, kooperatiba o individual. Sa lupa naman tayo dadako, o land distribution and development for the upliftment of poor ARBs. Ito ay patungkol sa pamamahagi ng lupa sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP. Kasabay nito, ang paghahandog sa mga ARB organizations ng iba't ibang support services gaya ng trainings, mga farm inputs, farm machineries at free legal assistance para proteksyonan ng kanilang karapatan sa oras na manganib. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na tanggapan ng MAFAR sa inyong lugar. Ngayong buwan ng nutrisyon, alamin natin ang mga masustansyang pagkaing Pinoy. Ang sweet potato o kamote ay isang masustansyang pagkain na mataas sa fiber at mahusay na mapagkukunan ng carbohydrates. Maaari itong ikonsumo sa iba't ibang paraan, pinakuluan, steamed o prito. Meron itong sustansya tulad ng coumarins, vitamin E, vitamin B5, vitamin B6, vitamin A, vitamin C, potassium, manganese at antioxidants. Mayroon itong humigit kumulang 400 varieties at iba't ibang kulay. Ang kulay orange ay mayaman sa vitamin A. Ang kulay purple ay mayaman sa anthocyanins na nagtataglay ng malakas na katangian ng antioxidant. Ang kulay puti naman ay mahusay na mapagkukunan ng vitamin C, calcium at phosphorus.
At ang kulay dilaw ay mayaman sa calcium at phosphorus. Malnutrisyon, patuloy na labanan. First 1,000 days, tutukan! Para po naman sa ating mga balita, mangingisda makikinabang sa pagpapakalat at pamamahagi ng similya ng tilapia sa Pagalungan. Narito po ang ulat ni Ma'am Connie Canlas. Sabay na nagpakawala ng 15,000 piraso ng similya ng tilapia sa ilog ng Barangay Damalasak, Pagalungan at pamimigay ng dagdag na 5,000 piraso sa isang individual na si Ginoong Jimmy Dodig ng Barangay Layog ng nasabi ring lugar noong ika-13 ng Hulyo kasalukuyang taon. Ang aktibidad ay pinangunahan ni Fisheries Services Director Mahmoud D. Mamalangkap, PhD, at sa supervision naman ni Ginoong Norodin Kid, FRMD Chief at Agriculturist Tunggal Kasan. Layunin ng aktibidad ay upang mapalaganap ang isa sa mga mahahalagang programa ng nasabing sektor, ang Stock Enhancement Program, at mapunan ang mga unti-unting pagkaubos ng mga isda sa mga katubigan o kailugan ng nasabing lugar na siyang pinagkukunan ng pangkabuhayan ng mga mangingisda. Nagbigay din ng tagubilin sa mga fisher folk si Chief Kid kung paano ang tamang proseso ng pagpapakawala ng isda sa tubig para maiwasan ang pagkamatay ng mga ito. Samantala, dinaluhan at sinaksihan ni Honorable Mayor Salik Mama Sabulod at ng kanyang bise na si Honorable Abdila Mama Sabulod at iba pang kinatawan ng lokal na pamahalaan ng nasabing aktibidad. Taus-puso na nagpasalamat si Mayor Mama Sabulod sa Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform, partikular kay Minister Muhammad S. Yacoob, PhD, sa walang humpay nitong pagtulong upang mapaangat ang kalagayan ng buhay ng mga mangingisda. Bilang panghuling pananalita, muli ay pinaalalahanan ni Direktor Mamalangkap ang mga mangingisda na muling pasiglahin sa pamamagitan ng pag-aalaga ang mga ilog at katubigan sa kanilang lugar upang higit na maging kapakinabang sa kanila at iba pang mga naninirahan sa nasabing lugar. Buong pusong nagpasalamat sa MAFAR ang mga fisher folks na dumalo. Mafaraming ani at kita, Serbisyong Bangsamoro, Connie Canlas nag-uulat. 24 na kooperatiba makikinabang sa programang Maparlens. Ang ulat po ni Erebani Dato sa Kaluran. 24 na kooperatiba mula sa Lanao del Sur at Maguindanao ang nakatanggap ng 100,000 non-interest-bearing cash loan mula sa Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform sa pamamagitan ng Agribusiness at Marketing Assistance Division. Sinabi ni Dr. Tong Pingyaman, Chief of AMAD noong Miyerkules, July 21, 2021 sa Bangsamoro Government Center, Cotabato City, na ang programa ay nasa ilalim ng Bangsamoro Appropriation Act of 2020. Nilalayo ng programa na bigyan ng kapital para sa produksyon ng mga farmers upang matiyak ang tuloy-tuloy na produksyon ng pagkain sa rehiyon. Inihayag ni Engineer Ismael Giamel, Director para sa Serbisyo ng Agrikultura, na hinihimok ang mga benepisyaryo na gamitin ng maayos ang pautang sa pamamagitan ng pagpapalago ng kapital na natanggap mula sa gobyerno ng BARM. Si Eugene J. Ayon, isa sa mga benepisyaryo at magsasaka, ay nagsabing, "Salamat po talaga, malaking tulong po ito para sa amin lalo na ngayong panahon." Sa ilalim ng MAFAR Loan for Enhancement of Necessary Development Strategies, ang benepisyaryo ay bibigyan ng 3 taon upang magbayad ng 0% na interes ng walang koleksyon na kinakailangan sa pamamagitan ng Land Bank of the Philippines na nagsisilbing loaning conduit. Matapos ang paggawad ng programa, ay magkakaroon din ng pagsasanay sa financial literacy upang ipagpatuloy ang paglago ng nakuhang pautang pati na rin ang kaalaman sa wastong paghawak ng finances. Mafaraming ani at kita, Serbisyong Bangsamoro. Erebani Dato sa Kaludan, nag-uulat. Samantala, benefisyaryo ng Maparlens sumailalim sa pagsasanay sa financial management and simple bookkeeping. Narito po si Naima Mamisel. Assalamualaikum at magandang araw sa ating lahat. Narito tayo ngayon sa Coronadal City upang tunghayan ang ginaganap na pagsasanay sa financial management and simple bookkeeping
para sa 24 cooperatives na beneficiary ng Maffer Lens Project kung saan sinimulan noong Huwebes, ika-22 hanggat ika-24 ng Hulyo taong kasalukuyan. Ito ay sa pamamagitan ng Maffer Agribusiness and Marketing Assistant Division o ng AMAD sa pangunguna ni Dr. Tong Pingyaman. Layunin ng nasabing pagsasanay na maturuan ang mga beneficiaries kung paano mapalago at mamanage ang ipinagkatiwalang pera na magsisilbing kanilang pondo sa mga negosyong pinanukala ng kani-kanilang mga kooperatiba. Ito ay isang patunay na ang Mapper ngayon ay dinadala na sa kanayunan ang serbisyo based on the instruction of our very own Chief Minister. Let us bring the government closer to the community, closer to the people. Ito na yung ginagawa namin ngayon. Ayon kay Dr. Pingyaman, ang naturang aktibidad ay unang hakbang pa lamang ng mga programang nakaabang para sa mga napiling benepisyaryo. Samantala, inaasahan naman ni Director 2 for Agriculture Services, Engineer Ismail Giamel, na ang aktibidad ay magbigay daan upang lalong maging handa ang mga benepisyaryo sa pagsisimula ng kani-kanilang mga negosyo. Ang isa pa ay gusto talaga namin na makita ang success mo. Ano man ang kailangan nyo, natulong pa namin na in terms of capacity, in terms of guidance sa inyo, handa ang kapaman dyan ng mga opisyalis namin. Down to the municipal level, meron kami mga designated. Maraming ani at kita, Serbisyong Bangsamoro, Nay Mamamisel, nag-uulat mula Coronadal City. Orientasyon para sa 14 na bayan sa Maguindanao, kalahok sa School on the Air on Upland Rice-Based Farming Technology, sinimulan na sa bayan ng Datu Udin Sinsuat. Narito po si Miss Nesrin Talib Musa. Nandito po tayo ngayon sa bayan ng Datu Udin Sinsuat, kung saan kasalukuyang isinasagawa ang orientation o ang unang salbo ng orientation sa School on the Air on Rice-Based Farming System. Ang orientation po na ito ay binubuo po ng 3 bayan, ang bayan ng Gindulungan, Talayan at ang DOS. Bilang suporta sa nalalapit na School on the Air program na itinataguyod ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform sa pamamagitan ng Information, Communication and Technology Section at ang Japan International Cooperation Agency o JICA at PhilRice, isinagawa ang orientation on Upland Rice-Based Farming System noong July 21, 2021 sa Municipal Gymnasium ng Datu Udin Sinsuat, Maguindanao. Ang nasabing SOA ay lalahukan ng 14 na bayan sa probinsya ng Maguindanao na kinabibilangan ng Datu Udin Sinsuat, Talayan, Gindulungan, Sultan Kudarat, South Upi, North Upi, Datu Abdullah Sangki, Datu Blas Sinsuat, Datu Hofer, Ampatuan, Datu Paglas, Datu Piang, Datu Unsay at Datu Saudi. Inaasahan na mula sa nabanggit na mga bayan ay mayroong kabuwang 550 ang mga mag-aaral sa Himpapawid. Ang unang salbo ng orientasyon ay binubuo ng bayan ng Gindulungan, Talayan at Datu Udin Sinsuat. Ayon kay ICTS Chief Engineer Musrifa M. Mago, ang SOA ay magsisimula sa darating na August 1, 2021 at matatapos sa October 31, 2021. Ito ay mapapakinggan sa Brigada News FM 89.3 tuwing linggo mula alas 7:30 ng umaga hanggang alas 8 kasama sina Dr. Kadigya R. Abdullah at Nasrullah Dilangalen bilang mga host. Hinikayat naman ni Engineer Mago ang lahat na makilahok at suportahan ang nalalapit na SOA at i-apply ang bawat kaalaman na kanilang matututunan sa kani-kanilang sakahan. Inihayag naman ng JICA ang kanilang full support sa naturang programa at siyang pangunahing tagapagtaguyod ng proyekto. Binigyang diin dito ang kahalagahan ng magsasaka sa pagtataguyod ng pagkain sa bansa. Hinikayat din ng JICA ang lahat na magtulungan para sa tagumpay ng nasabing programa. Sinabi naman ni Chief Agriculturist Tong A. Abbas ng Mafar Region na layunin ng SOA na matulungan ang mga magsasaka at mangingisda na magkaroon ng sapat at makabagong kaalaman ng kanilang magagamit sa kanilang pagsasaka.
Ito ay bilang suporta sa mithiin ng ministeryo na mapaangat ang estado ng pamumuhay ng bawat magsasaka. Dagdag pa dito, si Chief Agriculturist Saudi Mangindra ng MAFAR Maguindanao ay nagpasalamat sa lahat dahil sa pagsasakatuparan ng naturang programa. Nagpasalamat din ang bawat local government unit na kalahok sa naturang SOA sa programa na alay para sa mga magsasaka. Samantala, ang kahalintulad na aktibidad ay sinagawa din sa bayan ng South Tupi, North Tupi at Sultan Kudarat. Habang ang bayan ng Dato Abdullah Sangki, Dato Saudi Ampatuan at Dato Blas Insuat ay isa sa katuparan sa susunod na linggo. Maparaming aniyan kita, Servisyong Bangsamoro, Nesrin Talib, nag-uulat. Okay, magbabalik po kami para po sa ating mga provincial news pagkalipas lamang nito. MAFAR Trivia. Alam niyo ba, ang genetically modified organism o GMO ay isang organismo na naglalaman ng isang gene na artipisyal na naipasok dito? Ang ipinasok na gene ay maaaring magmula sa isa pang hindi kaugnay na halaman o mula sa isang ganap na magkakaibang species? Ang mga halaman na genetically modified ay ginawa sa pamamagitan ng isang proseso na kilala sa tawag na genetic modification. Ang genetic modification ay ang selective transfer ng mga genes mula sa isang cell patungo sa isa pa upang makagawa ng isang buhay na cell na tiyak na gagampanan ang inaasahan ng isang kapaki-pakinabang na gawain. Lagi lamang tandaan, kapag masagana ang ani, mataas ang kita. At para po naman sa ating provincial news, rehabilitasyon ng bakawan isinagawa sa probinsya ng Basilan at Sulu. Narito po ang ulat ni Miss Bea Pedrosa. Ang Fish Coral Project ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform ay nagsagawa ng rehabilitation ng bakawan sa lalawigan ng Basilan at Sulu simula noong June 23 hanggang July 6, 2021. Ang malawakang pagsisikap sa pagpapanumbalik na ito ay nagresulta sa 40 hectares na mga bakawan na lugar sa rehiyon na may kabuuang 120,000 na mga bakawan na matagumpay na tanim sa baybayin ng barangay ng Ladungan, Luok Maluha, Pamukalin, Kalayan, Paniongan, Bagbagon at Bulan-Bulan sa Lantawan, Abong-Abong at Kalangkanas sa Maluso, Pandukan at Tausun sa Haji Muthamad, Sulo sa Tabuan Lasa sa Basilan, at Tonggasang sa Pangutaron Tabul Manok sa Panamaw sa Sulu. Bago itanim ang mga propagules ng bakawan ay nasuri ng koponan ng inspector team ng MAFAR at mga kinatawan mula sa COA. Sinundan ito ng isang maikling orientasyon sa kahalagahan ng mga bakawan sa ecosystem at pamayanan na ibinigay ng mga RPMO ng Fish Coral Project sa mga kinikilalang beneficiaries ng PO. Ang aktibidad na ito ay dinaluhan ng mga beneficiaryo ng PO, LGUs, BLGUs, MAFAR Sulu at MAFAR Basilan staff. Ang nasabing proyekto ay susubaybayan muli pagkalipas ng 5 buwan upang suriin ang rate at tagumpay ng proyekto. Ang impormasyong ito ay ayon sa MAFAR Fish Coral, Maparaming Ani at Kita, Serbisyo Bangsamoro, Bea Pedrosa, nag-uulat. Mula sa MAFAR Basilan, nagsagawa ng orientation ukol sa pagsampa ng kasong administratibo sa mga lumalabag sa Fisheries Code. Narito po ang ulat ni Wadja Junuban. Noong Huwebes, Hulyo 22 taong kasalukuyan ay isinagawa ang orientasyon sa pag-file ng kasong pang-administratibo sa mga lalabag ng Fisheries Code. Ito ay pinaliwanag ng MAFAR Basilan Provincial Attorney na si Attorney Sernash Hamid batay sa batas na nakasaad sa Republic Act 10654 na naghahangad na maiwasan, hadlangan at alisin ang iligal, hindi naiulat at hindi regulado o pangingisda sa IUU sa bansa. Kabilang sa mga imbitado ay ang Philippine Coast Guard, Municipal Agriculture Officers, Chief of Police at MAFAR Municipal Officers ng bawat munisipyo. Ang layunin ng oryentasyon na ito ay upang magkaroon ng matibay na pakikipagsosyo sa mga nasabing inanyayahang panauhin at iakma sila sa kung ano ang dapat nilang gawing aksyon sa mga matatagpong hinaharap na pangyayari.
Samantala, noong nakaraang linggo ay naatasan ang mga MAFAR municipal officers sa paghahanap ng mga taklobo sa kani-kanilang munisipyo. Ito'y upang malaman kung ano-ano ang mga klase ng mga taklobo ang mayroon sa probinsya. Sa kasamaang palad, ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, iligal na ibenta ang mga ito dahil ito'y kabilang na sa mga endangered species. Mafaraming ani at kita serbisyong Bangsamoro mula sa probinsya ng Basilan, Warha Junuban nag-uulat. Yun po ang kabuuan ng ating pong balitaan at magbabalik po tayo para po sa ating talakayan pagkalipas lamang ng mga ilang paalala. Assalamualaikum kamafamilya, ako po si Haris, ang inyong lingkod mula sa Agrarian Reform. Nagbabalik upang ibahagi ang isang katanungan mula sa isa nating kababayan. Narito ang kanyang tanong via text. Assalamualaikum, ako po si Tahir. Galing po ako sa probinsya ng Lanao. Paano ko malalaman kung napili akong Agrarian Reform Beneficiary? Syukran, wassalam. Syukran po sa inyong katanungan. Bilang tugon, ipapaskil sa mga barangay ang isang master list ng mga napiling Agrarian Reform Beneficiary. Formal ring kukonsultahin ng MAFAR Municipal Program Officer ang mga napili tungkol sa pamamahagi. Para sa karagdagang impormasyon, maaari kayong tumawag sa mga numerong 0967-540-3615. Maaari din kayong pumunta sa pinakamalapit na opisina ng MAFAR BARM sa inyong lugar. Assalamualaikum kamafamilya. Ako po si Harisa, ang inyong lingkod mula sa Agrarian Reform. Nagbabalik upang ibahagi ang isang katanungan mula sa isa nating kababayan. Narito ang kanyang tanong via text. Salambay, ako po si Noraida. Anong dokumento ang magpapakita na ang ARV ay may-ari na ng iginawad na lupa? Syukran. Syukran po sa inyong katanungan at bilang tugon, ang mga dokumentong magpapakita na ang ARB o Agrarian Reform Beneficiary ay may-ari ng iginawad na lupa ay ang mga sumusunod. Ang Certificate of Land Ownership Award o CLOA, ang pruweba kung ang lupain ay sumailalim sa Republic Act No. 6657 o ang Comprehensive Agrarian Reform Program Law. At ang dokumentong Emancipation Patent o EP naman, kung ang lupain ay sumailalim sa Presidential Decree No. 27 o decreeing the emancipation of the tenant from the bondage of the soil, transferring to them the ownership of the land they till and providing the instruments and mechanism therefore. Kung ang dokumento ay iginawad ng Department of Environment and Natural Resources o DENR, ang tawag dito ay free patent. Para sa karagdagang impormasyon, maaari kayong tumawag sa mga numerong 0905-937-0728. Maaari din kayong pumunta sa pinakamalapit na opisina ng MAFAR BARM sa inyong lugar. Nasa talakayan portion na po tayo ng ating pagtatanghal at ang ating alamin na usapin ay tungkol po ito sa Enterprise Development and Economic Support Services ng MAFAR. So, kaugnay po nito mga kaibigan, makakapiling po natin ang mismong happy po ng naturang division ng MAFAR, nandiyan po sa Agrarian Reform. Walang iba kundi si Mr. Pendaton Mambatawan. Siya po yung pinakahepe po ng naturang division. Narito muna mga kaibigan ang kanilang mainit na pagbati. Sir, assalamualaikum and welcome po sa ating pong programa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraming salamat sa pag-imbita po sa araw nito para po sa programa ng aming division. Okay. So, siyempre, makakapiling po ang dalawang happy rin po ng kanyang section, ang Livelihood and Enterprise section. Walang iba kundi si Miss Amal Hayat Makabato. Good morning and assalamualaikum. Good morning and assalamualaikum din po sa inyo. Maraming salamat po sa pag-imbita ninyo sa amin dito po. Okay. At ang happy din po ng Project Development and Management Section ng Naturang Division ay walang iba kundi si Engineer Suraida O. Mangato. Magandang umaga. Maraming salamat po sa programang ito
Sana po ay makatulong kami, maparating po namin sa ating mga beneficiaries kung ano man po ang programang meron sa aming division. Maraming salamat po. Okay, mga kaibigan, ang ating pong pakikipagtalastasan. Bago po ang mga iba't ibang mga programa, mga activities no, na gagawin ng bawat section, no, siguro ang pinakahepe po si Mr. Mambatawan. Ipapaliwanag ko sa atin ano ba ang mayroon sa naturang division, ano po ang kanilang pinakalayunin at sino po ang pinaka-target po nito. Sir, ang pagkakataon po para sagutin po ang naturang usapin. Okay, maraming salamat po. Yung division na hinahawakan namin is Enterprise Development and Economic Support Services, na kung saan ito po ay complementary to Land Acquisition and Distribution Division. Kasi kung maalala natin na ang Agrarian Reform Program, mayroon po siyang tatlong component. Unang-una yung Land Acquisition and Distribution Division. Ito yung pag-acquire natin sa lupa at i-distribute po doon sa ating mga agrarian reform beneficiaries. Then pangalawa is itong economic or enterprise development and economic support services, na kung saan yung mga tao na yon na na-identify as agrarian reform beneficiaries, they should be provided with support services. Katulad ng Agri-Enterprise Support Services and provision of common service facilities, and also construction of infra projects para sa kanila. Malaki rin pala katungkulan meron ho kayo. So, for the first quarter of 2021, kumusta na po ang estado ng mga ipinapatupad ho natin ng mga programa na napapaload po sa inyong division? Okay. For year 2021, natapos na po natin yung validation ng ating mga agrarian reform beneficiaries na magiging recipient po ng ating programa. For 2021, ang programa na nakalaan po sa division namin ay tinatawag naming MAFAR Juicers or MAFAR Development of United Communities for Economic Reform and Sustainability. Okay, yan ang akala ko juice. So, okay, yung pala ang tututuran po nito. So, pwede ba natin malaman kung gaano kadami yung binanggit ninyo no, na validation at saka yung MAFAR juicer na yon? Meron ba tayong gaano kadami ang naging kliyente ho natin o natapos natin? Mayroon tayong tag-isang agrarian reform beneficiaries organization bawat province. Okay. One in Maguindanao and one in Llano del Sur and also in Basulta, in Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi. Tag-isa-isa bawat probinsya ang dating yan. Arbo. So far lahat ng 5 na probinsya ho natin ay lahat na validate na ba ho natin yung ating mga ARC na sabi niyo yung bibigyan niyo ng support? Tapos na po yung validation, nabigay na natin yung report para sa ating validation reports. At saka gumawa pa tayo ng implementation guidelines kung paano ipapatupad yun. Sinabit na natin yun sa Ministry of Finance, Budget and Management. Pwede ba natin malaman kung saan doon sa Sulu ang pilot na pinagsilbihan po ninyo? O halimbawa din doon sa Basilan at nasabing tag-isa-isa, pwede ba natin malaman anong pangalan ng ERC na yon? Sa Basilan, sa province ng Basilan ay sa may Santa Clara po na ARC. So pumunta po tayo doon, gi-check namin yung area na paglalagyan ng ating mga proyekto at kinausap po natin yung mga board of directors sa ARC nila at sabay na gi-discuss natin kung ano-ano yung mga proyekto na ilalagay natin na sa gusto nila area. na suited sa area. At nag-collect din po tayo ng mga suggestions nila kung ano pa yung mga gusto nila na ilagay doon na proyekto at na makakatulong po sa ating mga So finally, anong gusto ng livelihood na i-support ninyo doon? Sa mga producer po natin, meron tayong ilalagay doon na cassava, yung magtatanim po tayo doon ng cassava, at saka coconut. Tapos magbibigay din po tayo ng cattles. Chinek po natin yung area na paglalagyan ay okay naman po. Very suited. Yes very po. suited. Opo. Okay. Sa Sulu? Sa Sulu po, pumunta tayo sa Talipaw.
At doon din po, gi-meet tayo ng mga board of directors ng kanilang ARC. Pinuntahan po natin yung area na paglalagyan ng mayroon po tayong project doon sa fisheries. Fisheries, Opo. okay. Talipaw. At, yung MAFAR Juicer po kasi, hindi lang po yan sa agrarian reform. Bali, may project po doon under agriculture, sa fisheries, at sa agrarian reform. Agrarian reform. Opo. So, hindi lang po, aside from agricultural inputs, meron din pong mga proyekto doon sa fisheries. Yan po. Okay, dito naman sa sa may Lanao del Sur. Sa Lanao del Sur din po, doon tayo sa Bubong, Patalucas ARC. So, tinignan din po natin yung area. May project tayo doon ng corn. At saka po, may fishing din po, fish pond. So, inshallah, maganda naman po ang output ng ating validation. At na-submit na rin po natin yung report. Maguindanao. Anong meron dito sa atin? Sana ARCs na focus niyo? Hindi po kasi ako nakasama sa Maguindanao na. Sa Maguindanao, dito sa may Datuudin Sinswat. Sa DOS. Propose ARC dyan na tinatawag naming Sibukaran. Sifaran? Sibukaran. Sibukaran. Ang Sibukaran is composed of 3 barangays. That is Sibutu and Sifaran. Sifaran. So, upper stream. Upper stream. Okay. So, mga project na sorted doon is anong identify niyo? At saka rice. Walang livestock? Meron livestock. Okay. So, parang ito. Sa 63 barangays, meron ho ba tayong na-identify na dyan? Di ba bago lang na turnover? For 2021, hindi po nasali. Wala pa ngayon. Okay. Bago lang na turnover yung mga documents na sakop ng barangays na kung saan mayroon tayong agrarian reform areas. Okay. Tapos just lately, the other day, humingi kasi kami ng data on support services doon sa barangays na affected. So alhamdulillah, kahapon lang po namin natanggap yung kanilang okay. data. So meron na rin silang mga ARCs din doon at saka meron din tayong agrarian reform beneficiaries organization. Sa Cotabato City po, since nasa atin na rin po yan, ano po yung, meron na ba kayong na plano or may data na ba kayo na kung anong support ang ibibigay niyo sa kanila? 2022 meron na kami. Sabay na sila ng 63 barangays. Sabay lang sila. Okay. So, yun, napakaganda almost agri-based, pero hindi po mawala na meron silang livestock, kaya rice, walang rice, corn, bagkus, fisheries, at ang kasaba, especially. So, pupunta naman tayo doon sa project development and management. Maraming salamat, dyan, ma'am. Sa division po namin, ma'am, supposedly, gumagawa po tayo ng mga project proposal para po sa ating mga arbos. So, in order for that na magkamap natin, bumababa tayo sa mga area, tingnan natin kung ano yung mga needs ng mga arbos na para ma-implement sa area nila, katulong sa development ng kanilang community. So sa ngayon po, meron lang po tayong 2020 na under sa MAFAR Juicer, yung pong napanggit ni Ms. Amal, na paggawa o pag-construct ng mga fish pond and then yung housing ng goat. Opo. So, dahil sa wala pa po yung pondo, hindi pa natin na-implement. So, sa ngayon, ang ginagawa na lang natin is yung pag-monitor natin sa mga previous na mga projects na under din po sa agrarian reform, kagaya po nung binigay na assistance sa atin na under ARCP 1 and then ARCP 2 at meron din po tayong Italian projects na ang nabigyan lang yan ay yung 4 na probinsya, yung Lanao del Sur, Maguindanao, Sultan Kudarat at ang Sarangani. So mapalad po tayo dito sa agrarian reform sa BARM rather na meron tayo, binigyan tayo meron tayong dalawang slots Lanao doon. del Sur at Maguindanao. So kumustahin na rin natin yung Italian projects, kasi during the ARM pa ito pumasok, pero may sustainability ba ang naturang project with the BARM government? Opo. Meron po tayo ngayon yung under po dito sa Maguindanao na project, may mga project tayo na na-turn over na po, kagaya po ng nasa UP, marami tayong mga project na dyan, meron tayong roads, yung kanilang Empra, talaga yes, as in. Empra po, yung farm to market road nila, meron na rin po silang multipurpose building na kung saan ay maaari nilang gamitin kung may mga activities sila, may mga meetings o i-gather doon. Meron din po tayo sa JSKP, meron din po sa Saudi, oo. Opo, meron tayo dyan.
and sa Sultan Mastura po. Mhm. So, marami po akong nagpapasalamat dahil sa binigay natin na proyekto sa kanila. Kagaya So, po, buhay na buhay ito. Yes, opo. Oo, Para so- sa mga product po nila na ina-market nila. So, Okay, nagagamit okay. nila po yun. May budiga pa. Yes, nalilesen Meron po pang kalsada. Yes, may kasama Okay. po. So, nalilesen po yung kanilang yung labor or howling nila instead mo dati na mahal po. Yes. So, how long it will take na nandito yung Italian government support sa atin? Base po dun sa aming napagmitingan with the LGUs, kasama po si Yusek Attorney Rani Bay, ay until October this year po ay magko-close na po yung project. So, tinatapos na lang po nila kung ano yung mga ongoing natin mga projects. So, wala na silang part 2 para sa BARM na as is. Sana po, yan po ating gusto natin Extension mangyari, kung sa atin pa. Sana po ng phase 2. Even yung sa ARCP po, sana makukontinue rin po natin kasi malaking tulong po talaga sa ating mga beneficiaries. Since project proposal ang more, for aside from yung binanggit ninyo, gaano na kadami na bang ginawa ng proposal for the first semester? Sa ngayon po, kasi dahil nga 3 po yung na-under sa MAFAR, so may mga sector po na sa kanila po na kagaya ng agriculture, ang business, may mga projects din po kasi na kanilang nagawa. Sa agrarian reform po, yun lang po yung aming nagawa pa lang mag-monitor and supervision ng mga previous na mga project, yung mga completed projects natin. So, para magkaroon, madugtungan, no? Hindi ho natin isolate yung mga nakaraan ko rin bagos, dudugtunganin natin for the sake of yung ating mga magsasakat, mangingisda, no, na nandyan. So, so far, you're saying na yung mga project gaya ng Italian government, no, you're saying na it is very successful. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Actually, meron din po tayong binigyan yung mga access, yung facilities po, mga kukuta, na binigyan sa mga farmers natin na talagang nagagamit po nila. Para hindi na po sila makapagrenta, binigyan po natin sila ng mga assistance. Sir, as the chief of itong Enterprise Development Economic Support Services ng MAFAR, so ito bang yung mga intervention ho natin, wala bang duplication doon sa banner program ng Agriculture and Fisheries? Wala ho ba tayong nagkakaroon ng doblihan na the same, ibig sabihin, yung bang inyo lang ba yan? Wala bang nakakarating na iba pang support from agriculture? Sa tingin ko, wala naman siyang duplication, ma'am, kasi ang pinaka-target or focus ng aming interventions are agrarian reform beneficiaries. So, identified naman po namin in the whole region kung ano yung mga areas na agrarian reform communities. Okay. As of now, meron tayong 104 na agrarian reform communities doon sa 5 probinsya pa lang po. Tapos madagdag dito sa Cotabato plus yung sa special geographic areas. So itong 104 ARC po ninyo, gaano kadami ba ang beneficiaries po natin dyan? More or less mga 20,000 plus. Madami. Kasi Okay. per ARCs, ang karamihan sa kanila ay mayroon tayong 300 ARBs to 500 ARBs. Okay. So, pagkatapos noon, sila po yung ina-organize natin into ARBOS, Agrarian Reform Beneficiaries Organization, either cooperative or associations. So sa Maguindanao, yung mga land acquisition ho natin and distribution ba ay okay na lahat? Or meron pang mga naka-line up? Mayroon pang additional na ipopropose namin for creation of ARCs kasi sa Maguindanao province mayroon lang po tayong 26 na ARCs sa Maguindanao. So mayroon pang mga potential areas that can be subjected for creation or launching ng ARC doon sa area. So nakikipag-coordinate naman po kami sa Land Acquisition and Distribution Division kasi kung anong areas doon maraming agrarian reform beneficiaries, yun po ay sinusundan ninyo at bibigyan po ng opportunity na magkaroon ng mga proyekto na pangkabuhayan. So far sa division ho, sir, ano yung pinaka-best na na-accomplish po ninyo? Balikan natin yung accomplishment ninyo for the first 6 or 7 months from now. Actually,
more on capacity building activities ang tapos po namin. Karamihan po dito ay funded 2020 na funds. Okay, continuity, catch-up activities. Mayroon din kaming nagawa ng mga trainings on ginger tea production. Okay. Pero ang mga kasamahan po din namin sa agriculture ay usually ng mga resource person. Okay, so complementation. Complementation. Okay, Maganda okay. ngayon na nangyari kasi parang 3-in-1 ang ating services. Halimbawa, nandiyan yung ating ERC, nandiyan ang ating mga agrarian reform beneficiaries organizations, yung kanilang needs about agricultural intervention, madali na po yung coordination natin dahil isang ministry na po. Okay, so napakaganda. Ginger training. So, how is yung acceptance at saka implementation ng ginger na yon? Meron na bang nagtanim? Saan ba yan? Kasi mahal ba yan ang luya? Dito po sa South OP yung South OP. South OP po. Kasi meron kami nabigyan doon ng project na under sa health before. So yung mga tao na yun, meron silang mga raw materials on ginger. So yun po din ang sinundan natin ng training. So binibili din niyo yung, kung siyempre meron na sila. Binibili ba niyo itilipat ba sa ibang, importante rin kasi ang luya, hindi po makumpletong recipe natin. Walang luya. Okay. Pinapatronize po natin at ina-advocate po natin kinakampaign po natin sa ibang grupo na meron po tayong produkto. Okay, so nice to hear that. So, problema naman. Meron ba kayong kinakaharap na problema towards the implementation of different projects na under po sa inyong division? Marami pong mga challenges. Unang-una yung acceptance ng mga tao doon sa ating programa. At saka yung sustainability ang pinaka-issue. Okay. Karamihan sa mga nabigyan natin na mga capacity development activities, ng mga trainings, yung kanilang absorptive capacity. Alam naman ito mga kapatid natin sa rural areas na medyo mahirapan po nilang intindihin. Pero kung patuloy natin silang bibigyan ng intervention, hindi natin sila susukuhan, inshallah, nakukuha naman po nila. Okay. So, gender pala yung narinig ko kanina na training ninyo. What about yung sa livestock, doon din sa fisheries na yung nabagitan sa ARCs throughout the region? No, meron na ba kayong nasalang na mga, the better kasi na bago magdating yung project na yon na mabinbin pa ang pondo ngayon, meron na silang kaalamang paano i-rear ang baka, ng goat. Gagawin po rin namin yan kapag medyo malapit na yung pag-implement. Once na nababain po, sabay na po yung ating capacity development. How soon na ma-implement natin yan? Inshallah, by last quarter of 2021. Okay. Nasa procurement na ba tayo or what? Wala pa po. Wala pa. Nasa preparation of specs pa lang din. Okay, sa mga specs. Kasi hindi pa natin maumpisahan ng procurement pag wala pang SARO round. Okay. SARO, pareho ng rice. So, sa inyo pong dalawang section, ano naman yung nakikita ninyo na challenge para sa inyo at paano niyo maalpasan? Both in the project at saka doon sa enterprise? Yes, ma'am. For 2021 po, ang project po natin na ang target po natin ay yung sa producer po na ating nasabi kanina. So ngayon, nagawa na po namin yung mga kailangan, pati yung validation, pati yung paggawa ng implementing guidelines. So ngayon po, ang hinihintay na lang po natin ay yung pag-implement ng proyekto na yun na sinasabi nga po ng aking logistic. SARO ang inaantay natin pa rin. Okay? So ikaw, ma'am, Narayda? Yes, ma'am, thank you. Sa ano naman sa project implementation naman, gusto ko sanang magkaroon kami ng meeting with the other provinces para marinig kung ano yung mga needs ng kanilang mga beneficiary doon. Para mapag-usapan, makapag-create kami o makapag-provide kami ng proposal para sa kanila. So forum ang gusto niyo mangyari. So may posibilidad ba, sir, na mapunduhan kung sakaling magkaroon kayo ng agrarian reform beneficiaries forum
for more, sabi nga ni engineer? Yes po, mayroon po tayong pondo para dyan, especially meron din tayong galing sa national na pondo. Okay. Kasali po doon sa pondo na yun, ibibigay sa support services, yung updating ng aming ARC profiles, then updating ng ating mga ARBO profiles, then kasama after the updating, nandun na yung consultative activities or meetings, para malaman po natin kung ano yung dapat pang interventions. Kasi doon sa pag-update natin, makita natin kung ano ang interventions that were already provided, tapos ano pa yung dapat na ma-provide. Yan ang kagandahan ng consultative meeting. Yes, okay, thank you very much, sir. Not unless meron kayong gustong sabihin na napapanahon na iparating doon sa inyong mga benepisyaryo na ito po ang dapat nilang gawin para mas lalo tayo maging tagumpay sa project implementation. Okay. Maliban doon po ma'am sa nabanggit namin ng capacity development activities, nagkaroon din po tayo ng training on program beneficiaries development lawyering, parang giving technical assistance or advice to our agrarian reform beneficiaries. Kasama po namin dyan ang legal division. Okay. And then lately nagkandak kami ng farm business school sa Marbel, na ang aming mga participants ay mga division chiefs at saka yung newly hired agrarian reform program technologies. Para maintindihan lalo ang programa. So phase 1 pa lang po yun, phase 1 pa lang po yun kasi meron pa tayong phase 2 before the end of this year na ikakandak po namin. Okay. So, farm business school na yun. Okay. Then marami yung mga trainees. At meron pa rin kami mga remaining trainees to be conducted under 2020. Okay, so hopefully, mangyaring lahat. And ma'am, yung dalawang ma'am natin, ano pa yung mga gusto niyo sabihin para mapadali sa inyo yung good implementation natin programa sa mga susunod na mga araw? Ma'am Amal? Sa party po namin as public servant, anytime naman po na available yung resources natin, handa naman po tayong ibigay sa ating mga farmers, farmer beneficiaries ang mga proyekto na target natin. Naka-target. Okay. Engineer? Maraming salamat po. Gusto ko rin po magpasalamat sa pamagitan nitong programa na ito. Sana po ay nakikinig yung ating mga beneficiaries na mabigyan natin sila rin ng tulong. Kasi usually kasi ma'am, yung pag-orient natin sa kanila, maligaya sa kaalaman lalo na sa pagsasaka. Kami po yung parang naging instrumento na tumutulong sa kanila para ma-enhance po yung kanilang knowledge, kung paano po nila, yung mga produkto nila mapaganda. So sana po ay malaking tulong po kami sa kanila para magkaroon po ng at least ma-uplift yung kanilang living conditions. Okay. So, yun po mga kaibigan ang kabuuan ng ating pong talakayan. Take note, no? Patient lang po ang kailangan ho natin, mga beneficiaryo, mga kasama nating mga extension workers, at syempre ang ating mga minamahal na LGU para po sa itong implementation ng ating po mga program may kunting inaantay. Pero mas mabuting maintayin ka kaysa walang aantayin, no? Kaya ang acceptance po ninyo at saka yung willingness po ninyo sa ating po mga programa ay napakahalaga. Kaya stay with us, no? At palagi ho kaming magbibigay sa inyo ng mga ibayong impormasyon. Magbabalik po tayo para po sa ating pong price monitoring update pagkalipas lamang ng ilang paalala. Man on the streets. Paano mabalidate ang lupang aming sakahan, sir? So sa katanungan po natin kung papaano mababalidate yung isang sakahan ng ating mga farmer, sila po ay pwedeng magtungo sa ating munisipyo. Mayroon po tayo doong MMO o MAPAR Municipal Officer kung saan pwede makatanong yung mga farmer natin kung ano yung mga dapat na gagawin nila para maka-avail sila sa tulong para sa mga magsasaka galing sa MAPAR Barn. Ang tulong na ito ay itong mga farm inputs, tinatawag ng mga seeds, abono, yung mga insecticides, herbicide para sa ating mga palayan. Magtungo lang po sila doon sa ating MAPAR Municipal Officer. Ang mga requirements natin dyan, kailangan lang ma-provide nila yung dapat maka-fill up sila ng RSBSA, yung Registry System for Basic Agriculture Sector, at saka yung geo-referencing para makuha natin yung
tamang sukat ng mga farm nila at yung mabigyan natin sila kung ano yung nararapat, ilang bags ba yung dapat maibigay sa kanila. Paano ni kakwami sa ikuha namin sa pispa namin, pipi sa tilapia? Okay, so unang-una, kung ikaw ay membro ng isang association, gagawa ka ng letter of intent or request letter na i-endorse ng ating MAPAR Municipal Officer or MMO. Then after that, ipo-forward ng province yung request mo dito sa regional office. Then ibabalidate na natin yung area mo na kung saan ay yun ay yung gina-requestan mo ng fingerlings. So after that, antayin nyo na ang resulta dahil ibubuking na namin kung sakaling qualified yung face pan nyo. Okay, nasa price monitoring update na ho tayo at para doon sa ating mga mangingisda, mga magsasaka, mga stakeholders ho natin na mamamalengke sa araw na ito. Ito po ang giya ho natin at pati na rin doon sa magpapabili ng kanilang mga produkto. So unahin po natin ang rice and corn. Ang presyo ngayon ay walang ipinagbago as to last week. Hindi, bumaba ito siya ng 20 pesos ang per kilo ang ating pong palay. Ang white corn ay 21 pesos habang ang yellow corn ay 17 pesos. So, dadako naman tayo sa presyo ng ating pong bigas. Yasmin pa rin ang pinakamahal. Itong imported rice natin, Yasmin at saka best rice ay nasa 41 to 42 pesos ang per kilo. Ang sinanduming ay 41 pesos din. Habang ang 7 tonner ay 39 pesos. Ang ating masipag ay 37 pesos. Sa isda ho naman natin, ang presyo ng bangos ngayon ay 180. Medyo bumaba ng 20 pesos. Ang tilapia ho natin ay 180. Ang galunggong ho ay 160. Ganun pa rin ang presyo. Ang ating pong pusit ay nasa 200 pesos ang per kilo. Bumaba o tumas siya ng 20 pesos. So, ang ating pong dalag ay 250 up, depende po sa laki. At dadako naman ho tayo doon sa mga dried fish ho natin, 600 pesos. Naku, tumaas ng 100 pesos ang ating pong dilis. Ang katambak ay 330 pesos, tumaas siya ng 30 pesos. Ang tuyo ay nasa 180 ang per kilo. Okay. So, ang karni naman ho natin, di talaga ito bumababa. Ang presyo pa rin ng laman na baka ay 320 ang per kilo. Ang ribs ay 220, ay itong paa ay 180. So, sa presyo ng ating pong chicken na broiler, 170 ang per kilo. Ang native chicken, hindi to siya bumababa ng 270 ang per kilo. Sa itlog na manok naman, ang XL ay 220. Ang large ay 210. Ang medium ay 195. Ang presyo po ng ating mga gulay, narito po, kamatis 70 pesos. At bumaba siya ng 10 pesos compared to last week. Ang ating repolyo ay 80 pesos, bumaba ng 10 pesos. Ang presyo ng ating itong talong ay 50 pesos. 10 pesos din ang ibinaba. Ang sibuyas natin ay 130, 120 last week. So, ang bawang natin ngayon ay 130, 120 last week. Ang pipino, ang presyo ng ating pong pipino ay 40 pesos ang per kilo. Ang ampalaya ay 100 ang per kilo. Mataas, Linman siguro ito. And then, ang ating pong okra, nasa bundle, pati ang pichay at tag 10 pesos pa rin ang per kilo. Chinese pichay, ay bumaba siya ng 10 pesos dahil 80 pesos na lang din ngayon. Then, ang carrots ay 80 pesos, steady, pareho lang po as of last week. So, ang presyo po naman ng ating pong mangga ay 100 pesos, bumaba ng 20 pesos
compared to last week. Ang watermelon ay 35 pesos. Tumaas ito ng 5 pesos. Ang bayabas po, no, ay rich in vitamin C, no, ay 50 pesos ang per kilo. Avocado na masustansya po ito, 60 pesos ang per kilo. Ang pinya po ay instead of 35 last week, ngayon ay 40. Ang papaya po, steady lang 25 pesos ang per kilo. Ang lakatan na saging ay 50 pesos ang per kilo. And then, ang sweet corn ay 50 pesos, talagang tumaas. Guyabano ay 50 pesos ang per kilo. So, thank you very much kay Mr. Mentungan Lupulas sa walang sawang pagbigay ho sa atin ng itong price monitoring na kung saan magiging guide ng ating pong mga namamalengke. So, yun po mga kaibigan, ang kabuuan ng ating price monitoring update at magbabalik po tayo para po sa ating mga ilang reminders. Hanap mo ba ay mga murang produkto? Tara na sa Maferlengke sa BGC, ang palengke ng Bangsamoro. Dito mabibili ang mga sariwang isda, gulay at prutas sa murang halaga. Mabibili din dito ang iba't ibang produkto ng Bangsamoro na tiyak na magugustuhan mo. Kaya pumunta na sa Bangsamoro Government Center sa harap lamang ng opisina ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform tuwing Huwebes simula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kalintulad din na aktibidad sa ating MAFAR Provincial Offices. Tandaan, ang pagsunod sa health protocols tulad ng pagsuot ng face shield at face mask at panatilihin ng 1 metrong distansya sa bawat isa. Sama-sama natin tangkilikin ang produkto ng mga magsasaka at mangingisda ng Bangsamoro. Mafaraming ani at kita, serbisyong Bangsamoro. Okay mga kaibigan, na ang mga ilang paalala ho na gagawin po ba next week, no, ay ang ICTS, no, ay magkakaroon o mag-sponsored ng broadcasting seminar doon po sa ating mga baguhan. No, sana po ay maging matagumpay, matuto kayo mag-patronize at lalo na in the future magiging broadcaster din ho kayo. No, pero ang focus po ng training na ito is on farm broadcasting. So ibig sabihin, paglilingkod sa ating po mga magsasakat mangingisda sa pamagitan po ng radio. At ang kahalintulad po nito ay ang ating pong MAFAR updates every Sunday. At syempre pa, coming up din, no, ang another leg ng SOA on Upland Rice Orientation at pagkandak din ng pre-test and including forum, no, at ito po ay nasa Datu Abdullah Sangki on Monday, and then of course ang Saudi, and this is another cluster, yung sa Datu Abdullah Sangki, yan na rin po yung nasa Ampatuan, no, at siyempre sa Das at Hofer, yun po. So, ito po yung sa Datu Saudi, composite kasama na dyan yung Datu Piang, no, at yung mga karatig na mga barangay na involved dun sa Upland Rice Technology na coming up August 1 up to October 31, no, ay ibabahagi na po namin sa umpisa na ho natin yung pag-aaral sa Himpapawid, no, tungkol po sa Upland Rice Technology. And suporta ho yan ng MAFAR, ng JICA, ng PhilRice, at syempre ng ating pong mga minamahal na LGU na sumusuporta po sa ating programa. Kung kaya't sana po, inaibigan po ninyo ang ating pong episode at kinapulutan po ng aral. At sana, kung meron kayong mga gustong na mga topic na gusto ninyong pag-usapan ho natin dito, ay i-acknowledge ho namin at i-welcome at i-refer po namin sa mga expert o doon po sa mga programa na siya po ang sponsor nung inyo pong mga kahilingan. Kung kaya't wala na po tayong nalabing oras, sa ngalan po ng ating pong Minister, Dr. Muhammad S. Yacub, 10 na kanyang mga directors doon po sa iba't ibang division or services, kasama dyan sa mga probinsya, at sa ngalan din siyempre ng ating pong mga information officers, no, sa buong probinsya o ng BARM, no, at ang ICTS, no, kami po ay lubos na nagpapasalamat at ito po ang inyong abang lingkod, Hadja Diggs Rahman Abdullah, nagsasabing isang magandang araw po. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh.
Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito.